Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Kapag nangako, huwag hayaan na mapako. Ganyan kami dito sa Team Puti. May isang salita, magingay! Team Puti! Tama na! Tama na sa mga pangako. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, ha? Kami na lang ang aako. Kasi nga sa Team Pula, ang mahalaga ay resulta. Tama ba yon, Team Pula? Walang uuwing magkagalit. Yan ang gusto natin ma-achieve dito sa Face to Face Harapan. Straight to the point sa pagbibigay ng advice. Sila po ang ating harapang tagapayo. Health is wealth, ika nga po. Hindi lang po physically, lalong-lalo na rin ang mentally. Yan ang sabi ni Dr. Camille Garcia. Lakas mula sa panalangin ang tugon ni Brother June Banag. Legal ba ang iyong desisyon? Naku, ikonsulta natin yan kay Attorney Lorna Cabunan. Siya ang iyong kakampi basta hindi ka nang aape. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Teacher? Ito po estudyante nyo. Hi, ma'am! Good morning po! Oo, mukha namang Ivy League. Okay, so, tayo po naman ay nandito para sa inyong lahat para matuto, para tayo po ay makinig, humanap ng solusyon sa problema, at singilin ang gobyerno sa dapat na ibinibigay nila sa atin. Okay. Ayan. So, tandaan, sa kamay natin nakasalalay ang nagiging kapalaran natin dahil atin ang mundo. Ready? Ganda talaga atin ang mundo, pero sa kanya, ang bigas. Oh, ganda nun. Nakita ko na po ang ating sawsawerong sayawero at ang nanalo ay si Ate! 5, 6, 7, 8! Maraming salamat sa bigas biyaya mula sa Commodity Trader PH. Thank you so much! Atin ang mundo! Oh, diba? Buhati mo daw! Okay, ready na kayo sa problema pagkatapos ng sayawan. May nagkasira na naman dahil sa utang! Pakiramdam daw nitong
itong si Mother ay naloko siya dahil hindi naman talaga siya nagpapautang. Ngunit, naawa lang siya sa nangangailangan na kapitbahay. Kaya lang, ang perang nagmula pa sa kanyang anak ni Singkong Duling ay wala pa raw na ibabalik sa kanya. Ayan. Kaya, gusto na niyang tuldukan ang kanyang pagmamagandang loob. Till death do us part. Buo mong kinuha, buo mong bayaran. Sa dami ng mga utang mo, ha? Baka sa iba ka nagbayad, hindi sa akin. Hoy, Mother, sorry ka. Nagulog ako sa'yo kahit kalahatin. Napakasinungaling mo talaga. 20 taon nang magkapitbahay at magkaibigan sina Mother at Beth. Pero nagkasiraan dahil sa utang ni Beth na kanya daw kinalimutan. Masasabi ko po kay Mother, intindihin niya na lang yung buhay ni Ate Beth. Marunong naman yan magbayad. Beth, buti pa magbayad ka kay Mother para hindi na lang kayo mag-away. Huwag ka na magsinungaling na nagbayad ka. Ang naniningil at ang sinisingil, magkakabayaran na nga ba ng utang? Mother at Beth, harapan na! Bakit, Mother? Ma'am, kasi may utang yan eh. Hindi nagbabayad. Noong pang August 4, sabi niya magbabayad ng Agis. Ano na tayo ngayon? Alam niyo, ma'am, puhunan ko po yun sa pagbabasahan. Iniipon ko po yun para sa anak kong may sakit. May sakit? Operahan, opo, congenital. Operahan na po siya. Kaso, kailangan ng 6 bag na dugo. At ngayon wala po akong pera. Kaya nga sinisingil ko siya. Binabaliwala ako. Ini-ismiran pa ako. Tapos sasabihin, binayaran daw niya ako. Kanino ka nagbayad? Buo mong nakuha, pagkatapos mabayaran mo ako. Sinabi mo, binayaran mo ako. Ang kapal ng tinga mo, ang kapal ng mukha mo. Bayad ka ng utang mo. Kailangan ng anak ko. Kalahati na ako, no? Baka sa dami ng utang mo, sa dami ng pinagkautangan mo, ha? Sa dami ng pinagkautangan mo, hindi ka nagbayad, hindi sa akin. Dahil kung nagbayad ka sa akin, hindi ko tatanggapin. Buo mong ginuha, buo mong bayaran. Kailangan na anak ko yun. Oo, gano'n. Kaya kong magbayad. Asan? Asan ang bayad mo? Asan? Kaya gumagawa ka ng Gumagawa ka na ano? Bago nga sinira, hindi ka makabayad sa akin. Dahil kung hindi pa naman ito ako yung magpapakita sa iyo, di ba? Suntukin ko ang mukha nito eh. Okay, magkano yung inutang? 5,000 po. Ang dami mo naman pera nagpapautang ka 5,000. Kasi ma'am, kaya ako siya pinautang. Ipon ko po yun, hinahanda ko para sa anak ko na may sakit nga. Okay. Sa operation. Ngayon, Ano ang problema ng anak mong congenital? Ano yun? may butas po sa puso. May butas sa puso. Ilang taon na? 32. 32. So ngayon kailangan ng dugo. Opo, 6 bag. 6 bags ng dugo hindi mo mabili. Opo. Pero Kaya ako ibibigay dapat ng ospital yan. Hindi po. Sa Bakit? PGS po, hindi po. Kami po ang pinagpo-provide. Ganon? Opo. Ganon ba talaga? Opo. Attorney Lorna? Alam mo, nasa Red Cross ako, matagal na ako, more than 30 years sa Red Cross. Yes. Libre yan. Wala po. Kahit wala pong Pakita libre, ka ma'am. lang Kahit ng... po magtanong kayo. Kuha ka lang, mother, kuha ka lang ng Certificate of Indigency. Ngayon, pag binigay mo sa akin, makakakuha ka ng ilan 6. 6 bag po. 6 bags. Ngayon na ngayon, bibigyan kita ng 6 bags. Sold na! Bigyan mo lang ako ng Sige po, ma'am. Salamat po. Certificate of Sa Indigency. Red Cross. O ayan ang sinasabi ko. Sa Red Cross tayo. Alam mo, ang ang Red Cross headquarters namin, national, 2 blocks away lang yon. Pwede niyong malakad ngayon. Puntahan Ay, salamat niyo. po. Sige po, Ha? paggaano. Bibigyan kita ng detalya. Ay, salamat Kasi po. the Red Cross will directly provide to the hospital. Ayo, hindi na siya yung magdadala. Hindi na siya magdadala. Ayan naman pala. Ang Red Cross magdi-deliver sa hospital, bigyan mo lang ng pangalan ng hospital, PGS ng po. ng blood type. At saka yung bakit kailangan Kasi baka mali yung hinihingi yung klaseng dugo. Hindi po. Okay. Baka plasma ang hinihingi Hindi nyo. po. Class A po ang dugo ng anak ko. A po. Sige. Bigyan kita ng detalye. Okay. So may dugo ka na. Ngayon, ang problema mo na lang ang utang. Okay, Beth, bakit nga ba hindi siya marunong magbayad? Sasagutin yan ni Beth sa pagbabalik ng Face to Face Harapan.
Okay, marami pang iniinda si Mother pero mamaya na yung listahan niya, no? Okay, dito muna tayo sa pinakapunto ng problema, yung utang. Bakit daw hindi ka... Ang bilis kang napautang. Opo. Ipon pa niya. Pero bakit ang bagal ng bayad? Di kasi po, ma'am, di ba po nagtitinda po ako sa dapitan po. So, totally po, nakakahuli po ako sa kanya po ko nahinto ng paguling, nanakaw po ako ng basahan. Ngayon, hindi ko po siya laging makausap kasi gusto ko man siya kausapin, gusto ko pagharap ko po sa kanya. Actually, meron ako Saan mo iaabot sa ginamit kanya. yung 5,000? Ano po, yung anak ko po kasi kailangan pambayad ng kuryente, kulang po yung pambayad. Tumulong po ako sa anak kong pambayad ng kuryente. Wow, 5,000 ka agad? Kasi siguro nag-ipon na. Opo, naipon po. Naipon na. Okay, so, nung nangutang ka, inisip mo ba kung paano mo siya mababayaran? Nahuhulug-hulugan ko naman po siya, ma'am. Kaso nahinto nga lang po, kasi busy nga po siya, hindi ko po siya makausap na ano. Kaya muna, magkano yung hulog kung basahan lang ang binibenta? Ano po, 200, minsan 300, pag walang-wala, 100. Sa isang araw? Opo. Okay. Opo. Ikaw ang namumuhunan sa basahan? Opo. Ikaw mismo? Opo. Minsan humahango po ako sa pag wala po akong ano. Tapos bukod po doon, nakautang pa po ako ng pera talaga sa akin. Talaga po nagipit po talaga ako. Okay. Opo. So, ngayon, nabiyaran ka na ng bahagya. Wala pong binabaya pa kasi sinungaling mo. Wala akong Hoy, mabigay. nagbabayad ako sa'yo. Alam mo, magpapakita ako ng kakayang sa'yo. Binibigay. Kada magbabayad ako. Buo mong kinuha yung pera ko. Buo Alam mo ko rin yun. bigay. Alam ko yun. Sa palagay mo kaya, makakasampunanin ko yung bibigay mo? Naabot sa Magkano? Sa bitikan, dami diba? ng utang Nanakawan mo. yan, ay Baka diba? ibang binayaran mo. Maniniit ba ako sa'yo ng ganito kung ano, kung nagbayad ka? Nagbayad ako, nakakalahati ako, hoy. Sarap mo Nungaling sa ka, nakakalahati ako. Kaya ako nagagalit dahil yung anak ko hindi pa nakakainom ng Na-stop lang maintenance. kasi hindi nila naintindihan na nakawan po ako ng bataan, ma'am. Buo na kinuha. Habang mo ako. Pag pwede bang, oo. Buo mo kinuha, tapos mapayag ako. Okay. Buunan ko yun. Ano ang pruweba? Babayaran mo ko unti-unti. Ano Dahil- yun? Bombay? Nanay. Sandali lang ha. Kumreno. Tama. Ano ang pruweba na nagbayad ka na ng bahagya? Ano po, doon po kasi kung kami sa bahay po niya ako dumidirekta eh. Sa bahay po niya kasi... Sinong tumatanggap? Siya po kasi, ito lang po yung bahay namin. Niya, Baka sa likod lang po kami yung bahay namin. Kinakaupuan mo, kasi sinungaling. Beth, alam mo, kung wala kang testigo at wala kayong kasulatan na, ako itong mga 100 piso ngayong petsang ito, wala kang laban. Oh, yun nga po. Kasi salita Tiwala mo. lang po eh. Sa salita boses niya. na boses lang po. Kasi hindi nga po lingit sa kalaman, ito lang po yung bahay. Kumbaga, tiwala lang po ang inano ko sa kanya. Ako nga nagtiwala sa iyo eh. Kaya hindi po Diba? ako nagtiwala. Ako nagtiwala. Ako niloko mo. Kaya sasabihin mo Kaya nagbayad ka. Hindi po Ang ako kapal nag-isip naman ng mukha ganun mo. na ano. May trabaho ka, mother? Wala po, nagbabasahan Ako naman lang po, ako. byuda. Wala po kahit gabi ginagawa kong araw para makaipon ako tapos papautang ko lang sa kanya. Hindi mo ba naisip yun? Naawa ako sa'yo. Pagkatapos sasabihin mo nagbayad ka, tapos sasabihin ko hindi ka nagbayad. Kaya naman ang ano ko, pinautang akin tanang malaki eh. Diba? May trabaho ka. Nagbabasahan ka eh. Opo, kayo- Ikaw ba ang namumuhunan dyan? O iba ang hinahanguan mo ng tela, ikaw lang ang taga-assemble? Hindi po. Pagka po may pera ako, gaya na nakaipon ako, yun din po ang pinapaikot-ikot ko. Kagaya ngayon, ilang buwan na po akong hindi nakakapagbasahan. Paano nga? Inuutang. Magkano ang puhunan sa basahan? Minsan po, depende. Kagaya nun, 5,000 po, puhunan ko na yun para mapaikot ko na ng matagal-tagal. Okay. Biro nyo, siya pa po ang binagbibigyan ko ng basahan, ha? Yung iba, bibili sa akin ng basahan, may bayad na agad. Sa kanya, kukuha siya ng basahan sa akin ng gabi, titinda pa niya, kinabukasan, alas 10 pa niya ako babayaran. Kita nyo kung anong pabor ang ginagawa ko sa kanya? Oo nga naman. Diba? Pero lahat tayo Basta kasi... sabihin mo. Hindi, pero wag mo nang isita yon Opo. kasi Hindi, nasasabi lahat ko. naman tayo ay nangangailangan. Mabuti nga nakakatulong ka. Okay. Kaya nga eh. Bakit Nanay, ganun ang okay. gabi? Oh. Nanay Beth, Opo. anong sitwasyon mo sa buhay? Siya, meron siyang anak na may sakit. Ikaw, ano? Ako naman po, byuda po ako eh. Hindi ko po may paliwanag kasi nga po lagi siyang busy na. Hindi. Talaga po na nakawan po ako ng basa. Pero kahit feeling ko po siyang bayaran. May anak ka ba? May mga pamilya na po, ma'am. May mga pamilya na. Ikaw pa ang tumutulong. Tulong-tulong din po yun sa pag-ano. Oo, huwag ka na magbibigay ng pera sa anak mo. Kaya na nila sarili nila. Hindi, minsan kasi may pamilya po, may anak din sa mesa, kahit minsan walang trabaho, di ba po? Oo, Yun lang pero po ang mahirap suporta ko. yung, pinakamahirap yung mangungutang ka, desperada, tapos hindi mo alam pa paano mo babayaran. Pero willing ko naman po siyang bayaran ng kahit paunti-unti. Kaya lang, nagkataon
taon lang po, kaya nga po namasukan po ako para wag po, namasukan po ako nung sa karinderya. Doon lang din po sa lugar namin para wag po niya isipin na tinataguan ko siya. Pero hindi niya po alam na ang nasa isip ko po, nag-iipon lang po ako ng puna para pagharap po sa kanya, actually may iaabot na ako sa kanya. Yun po ang plano. Nagtatago lang daw siya kasi hindi mo lang alam, nag-iipon na siya. Hindi po ako nagtatago. Sa karinderya lang po, doon lang po sa lugar namin ako namasukan. Kasi kung hindi niya po ako makikita, lalo po siya mag-iisip. Nakakabili ka nga ng dinyelas mo, ng pang-makeup mo eh. Wala akong pakialam doon ha. Wala akong pakialam magbayad ka ng utang mo. Wala akong pakialam kahit bilhin mo ang buong wala akong pero dapat magbayad ka ng utang mo. Kasi ma'am, di ba tama naman po ako? Gumagawa po ko ng paraan, hindi niya po ako nakita sa lugar. Kasi isang lugar lang po kami. Hindi niya po ako nakita. Baka po isipin niya na tinatago. Bisa nga nagtatago. Kaya po namasukan po ako sa karinderya. Malapit lang po sa amin. Mag-iiba ng daan. Hindi niya po alam, nag-ipon po ako ng puwan. Para pagharap po sa kanya, actually may iaabot na ako. Okay, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo dito? Lalabas na ang mga testigo ni na Mother at Beth sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay. Sa pampabeauty daw, ginagamit ni Beth ang pera. Kaya, hindi nakabayad ng utang. Yan ang patotoo ng anak-anakan ni Mother. Baby, humarap ka na. Si Mother, tsaka si Baby. Oo nga, no? Ang cute na mga pangalan, Okay, no? sige, go. Aling Baby, paano niyo po kilala si Aling Beth? Tagal na po, mga kasama po sila talaga. Magkakapit-bahay po kami. Magkakapit-bahay po kayo. Tapos, ma'am. anak-anakan ka daw ni Mother. O, Layo ko sa kanila. naiintindihan mo si Mother. Ay, Tsaka alam ko po yung totoong pangyayari. ano ang totoong nangyari? Nung nangyayari po siya, nakiusap po siya, ang pangako po niya, pagkabuelte niya doon sa inuutangan niya ng isa. Kaya po, sa awa ni Mother, pinahiram niya po. Kasi parang may pagkukunan naman ang Opo, bayan. dahil nga mga okay. pang 5 days lang po yata yung difference ko, ibabalik po. Kaya pumayag po May siya. promissory, may pangako na 5 araw Ano lang lang. po sila eh, verbal po kasi po magkakaibigan nga po, magkakasama, magkakapit-bahay. Yung awa po siya. Okay. Binigay niya po yung 5,000. Pero hindi po totoong naghulog si Ate Beth. Hindi po totoo yun. Hindi po siya naghulog. Alam mo kada magulo Ngayon na lang po yung sinasabi niya, nagkakasama ka, maghulog ako. Asa ka ba? Pakailangan kita. Ang tawag dyan ay ghost bayad. Hindi po totoo. Ano naman ang katibayan mo na pampabeauty lang ang Kasama ginagastos? po kasi kami sa karinderya. Okay. Hindi po kami. Tapos po, siyempre pares po kami sumasahod. Kahit pa paano po, kung Umitim na gusto kasi mo talaga, makikusap ka na huhulugan ko na lang. Kahit pa 100, Hindi, 100. pero hindi. Yung sinasabi mo na napupunta lang sa pampabeauty. Ano Kasi yun? po magkasama po kami pag ano, yun po lagi na pag-uusapan namin pag aalis siya, pag di siya papasok, bibili po siya ng pagpaganda niya. Makeup, accessories. Wala namang masama doon. Kinikita naman niya yung pera. Totoo naman yun. Hindi ako nagme-makeup. Hindi na nga tayo dapat nakarating dito, Ate Beth. Oy, dapat. Nakakaya. Pero ayaw mo maayos. Ayaw mo maayos. Alam mo, baby, mabuti nga napunta kayo dito kasi Alam ko yung niregaluhan dapat ko. kita ng pustiso. Pero, Ate Cori, eh di ba dapat wala talaga siyang ipin dahil siya ay isang baby? Hindi pa tumutubo ang kanyang ipin. Oh, si Mother wala ring ngipin. Oh. Mabuti napunta kayo dito. Kasi may dahilan. Namalap pa naman po yung utang ko. Okay, ang magpapatunay naman na nag-abot
Pustiso! Pustisya! Ah, sorry. Pustiso! Kala ko pustiso. Okay, teka ha, sandali lang. Sa totoo lang, sinasadya nila. Na nagkakaganyan sila Oo, ate? para mayakap ng bouncer. Kayo talaga pumapala kayo. Sinasabi ko Diba? na nga ba? Oo. Hinawakan pa sa kamay, oh. Mother! Kung kailan naman nag-iigat Ano sa yan ha? Mga sikat sa TikTok yan. Mga sikat sa TikTok. Kaya marami na ngayong gustong pumupunta dito para lang magpayakap. Isang tanong ha, bago commercial break. Anong katibayan mo na nagbayad na siya ng bahagya? Eto po kasing tita ko, ma'am, kasama ako magtitindang basahan. Nanakawan po kaming basahan. Eh, di ba, expect ba namin ganun mangyari, ma'am, sa dami ng... Hindi, pero sabi mo, nagbayad na siya ng bahagya. Opo, nagbabayad po siya ng bahagya. Kalahati na po nabayad niya. Kalahati na daw ang nabayad? Pinagpipilitan niya po na hindi pa nagbayad. Nagbayad dapat may listahan ko ng ulo. Tapos lang. Wala, kwento lang. Panay parinig niya, ma'am, paano ipahiyaan niya na po yung tita ko. Pag nagkikita sila sa labas, pinaparinggan niya, panay pahiyaan niya. Sinungaling. Kasi nga nagagalit na kahit kayo gawin nyo. Ay, galit. Siyempre, ipagtatanggol ko mga pesa, mali. Sinungaling ka. Ayoko nagiging gano'n. Nakakapuno ka. Pwede naman. Labo-labo na. Hindi mo nga yung kinakampihan sa bahay eh. Okay, bouncer, yakapin na sila. Yan ang solusyon. Yan ang solusyon. Maganda yung ganung ugali. Pustiso! Pustiso! Magbabalik ang face-to-face. At nagbabalik po ang face-to-face yakapan. Okay. Kung harapan natin, yakapan na pag binago na. Okay. Oh, ano na? Okay. Oh, pistiso muna tayo. Pistiso. Pistiso. Okay, ano ang masasabi ng mga taga-puti? Ang mother, ang may papayo ko po sa inyo, kailangan ibalik nyo rin po yung hiniram nyong ano. Hindi lang po kasi pera ang hiniram nyo, kundi tiwala din po. Gano'n, at saka makiusap din po kayo na wag po kayo maging matapang. Kasi base po sa experience ko rin. Ito ma'am, kasi hindi mo kasi naisipin kasi kaya nga ako doon ako namasukan sa kanila na lagi. Oy, grabe kayo. Bigyan niyo ng pagkakataon. Kasi pag harap po actual, meron na tayo, iaabot sa kayo. Makiusap po kayo. Ang problema kasi dito, di ba, Doc Camille? Hindi po ako lumalayo eh. Sandali. Ang problema dito, di ba, Doc Camille, kung sino may utang, wala talo ka na eh sa usapan. Automatic naman po yun. Makiusap Pero ka. kahit May utang. Kayong may obligasyon at responsibilidad. At saka sabihin na natin, pagdating po sa ganyang pagkakataon, kasi po yung pagtitiwala ng isang tao, napaka-importante yan. Para marespeto kayo, dapat talaga na matuto kayo mapagkatiwalaan. At the same time, sabihin na natin, responsibilidad yan eh. So, importante po na talagang gawin nyo ang nararapat. Okay, Tula! Ang mapapayo ko lang po, kasi ako isa rin pong mangungutang at kalat din po nung utang ko, ang ano ko lang po sana, magkaunawaan para hindi na humantong sa ganyang sakitan at masasamang salita. At magantay po tayo na bayaran natin na unti-unti, yun lang po. Kasi wala naman pong utang na hindi nababayaran kahit matagal. Ang masasabi ko po sa side ni mother bilang ako, puti ako. Kasi nung umutang ka, kahit nangangailangan siya, nagbabasahan siya, may sakit ang anak niya, nangako ka na ibabalik mo, dapat tumupad ka kasi lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Ang mahalaga doon, tumupad ka sa usapan. Ayun ang importante. Nakahulog ako kahit pa paano. Kaya siyempre na-stop. Kaya nga, doon ako namasukan sa kurindera na malapit sa amin. Para huwag niya nga isipin na tinatago ako siya. Hindi niya alam. Nag-iipon lang ako ng pula para yung balik na... Kahit nga sabihin nung nagulog ka
kayo eh dinideny nga po ng pinagkakautangan nyo. Pula ulit. Wala ano. Masasabi ko lang po, Babayaran ko. siguro po si nanay nagipit lang po, kaya po siya hindi po nakakabayad. Yun lang po siguro po, intindi niyo lang po. Unawain niyo na lang po sana si nanay. May edad na po siya. Yun lang po masasabi ko po. Yung pautangin hindi nagbabayad. Puti! Tapos na? Okay. Kaya utangan. Sandali lang po. So, Doc Camille, paano ba isasantabi yung galit? Kasi ang problema nga, hindi makabayad, galit, hindi pa rin makabayad, galit ulit. O, ayun. Okay, una-una po kasi pag nagkaroon ng pagkakataon na nangutang ka at hindi ka makabayad, nagiging emotional ka. Yung pagiging emotional, yun yung depensa mo eh. Kasi syempre, unahin mo, hindi mo ba naiintindihan, ganito ang problema ko. So, ang mangyayari ngayon, gagawa siya ng paraan na babalik ta rin. Napapansin nyo, dahil kasi kawawa naman yung inutangan kasi lalabas, siya pa yung may kasalanan. Di ba? So, yun yung nakakalungkot pagdating dito. Pero sana, dahil kasi alam ko magkakaibigan kayo, unang-una, kung sasabihin nyo mangungutang kayo, alam nyo rin kung may kakayahan kayo magbayad. Ang problema sa inyo, nangungutang kayo tapos nangangako kayo nang hindi nyo naman talaga kayang bayaran. So, talagang magagalit po yung taong pagkakautangan nyo. Sana bigyan niyo po ng pagkakataon na isipin na paano mababalik ang respeto at yung pagtitiwala sa inyo ng ibang tao dahil kasi nga sa ganito na pinapakita nyo puro pagdadaldal lang, pagsisigaw at kung ano-ano pa, eh siguro po talagang hindi lang duct tape ang ibibigay sa inyo ni Ate Corinne. Okay, Attorney Lorna, dun sa mga nangutang, well, obviously, ang sinasasabihin na naman natin dito, wala silang kasulatan. Tama ba, Attorney Lorna? Tama yan. Kasi pag ganyan, lalo na pag... Kasi parang emergency ata to, no? Dapat yung nagpapautang, eh meron ring due diligence. Kasi pag mother, alam natin na mas mabigat ang pangangailangan ninyo. Sana binalanse nyo na lang. Kasi sa mga magkaibigan kayo, pwede namang sabihin, pwede ba, huwag na muna ako kasi kailangan ko to para sa anak ko, no? Yung unless pinahiram nyo, no, hihingi kayo ng 5-6. Hindi naman siguro. Okay. Ang nakakagulat dito, meron tayong isang episode, ang pinag-aawayan, custody ng visitation ng anak. Hindi naman ganyang ka-violente, no? Ngayon na perang pinag-uusapan, mas violent ang mga guests natin. Ganun na ba ang values natin? Mas mahalaga sa atin ang pera kaysa kapakanan ng mga anak natin. Mali rin kayo doon, mother. Dapat inisip nyo yung anak ninyo. At Beth, utang, lagi dito sinasabi sa face-to-face, utang ay utang. Hindi lang pera yan. Friendship ninyo yan, trust ninyo yan, at pwede na siyang mag-abla sa barangay. Para barangay na ang sisingil sa'yo. Nako, mahirap. Wala na kayong pwedeng sabihin. Hindi, wala na. Wala na talaga. Kasi paulit-ulit na. Paulit-ulit na yung sinasabi nyo. Okay, iba-iba lang ang tono. Brother June, paano ba maibabalik yung tinatawag na accountability? Ito yung yung kapag ikaw ay may utang, kailangan mong bayaran. Paano yun sa pagitan ng dalawang magkaibigan? Paano mo pagtitiwalaan, Ate Corinne, yung pinautang mo tapos ayaw magbayad sa'yo? At puro kasinungalingan pa ang sasabihin. Sa isang banda, si Mader, pinasasalamatan ko dahil nagtiwala siya sa kaibigan niya. Ang isang tao na nagpapautang, nagtitiwala. Ang isang umuutang, humihingi ng tiwala. Binigyan ng tiwala, responsibilidad mo na bayaran yung utang mo. Alam po ninyo, dito sa face-to-face, sa tagal namin dito, at sa dami ng nagkakautang na nakita namin, kadalasan, naghahanap lang sila ng dahilan para hindi na mabayaran ang utang. So, moral obligation po natin yan. Kung meron kayong moral value sa puso nyo at sa isip nyo, pag utang, binabayaran. Pag nagbayad, humihingi ng resibo. Kahit po sa BIR, humihingi ng resibo. So, para matapos ang lahat, bayaran. Kasi hanggang hindi nyo nababayaran ang responsibilidad, mababaon kayo sa hindi magandang image. At ganyan po ang ating lipunan. Okay, so,
Peace talks na kaya. Sila kaya yung magbabati na kung hahanapan natin ng solusyon nito o magpapatuloy pa rin ang bangayan ng bunganga. Bunganga talaga eh. Itong si Maga at si Beth, malalaman natin ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Alam nyo, ito, may natututunan ba tayo dito? Una, talagang dapat, pag nagpapautang ka, mother, alam mo na may pagkukunan yung ipinauutang mo. Nabayaran ka. Opo, ate ko, alam nyo ba, makakakuha kasi siya sa lending. Lending ulit. Mahirap. Huwag na. Una, itong payo ko sa'yo, huwag ka nang magpautang, please. Bakit? Nangangailangan ka din eh. Maawa ka muna sa sarili mo bago sa ibang tao. Ipagpasa Diyos mo na lang. Kasi una, wala ka rin pera. Pangalawa, meron kang anak na may sakit. So yung anak mong may sakit, padadala namin ikaw ngayon ding araw na ito sa Red Cross care of Attorney Lorna. Para meron ka ng dugo para sa anak mo. Diretso na ang delivery sa ospital. Okay ka na? Okay. Ilalapit ka rin namin sa barangay para sa maintenance ng anak mo. Hindi kasi niya maintindihan, Doc Camille, kahit ibang brand, basta pareho pa rin yun. Kahit ibang brand. Totoo yun. Okay? Sabi niya, iba yung pangalan. Hindi ganun yun. O pagkatapos, ako nang magbabayad ng utang niya. Okay, itong pera na ito, hindi ito para pambayad one time sa kuryente, ha? Ito ay para mapaikot mo. Diba? Mapaikot niya, bumili ka ng materyales mo ng basahan, paikutin mo, ang laki niyan. Sa 5,000 piso, pwede ka ring magbenta na lang ng barbecue. 500 kada araw ang kita. Sa halagang yan. Magbebenta ka ng barbecue, 500 isang araw kung maganda pwesto mo. Kesa nagaganyan-ganyan ka pa ng basahan. Diba? O, sakit sa katawan na. Kaya nga. So, pag-isipan mong mabuti, pwede ka namin papuntahin sa TESDA. Kasi ang TESDA, tuturuan ka kung ano-ano ang pwede mong gawin sa puhunang yan. O, okay ka na, ha? Ikaw naman, Beth, medyo tigilan mo na ang pangungutang. Eto, meron ka pa daw utang sa ibang tao. Bibigyan kita ng 3,000. Para paikutin mo. Sa pagpapaikot mo, hulugan mo na yung iba mong inutangan. Kasi kung iwa-one time mo yan, wala ka nang kikitain. Okay? So, tingnan mong mabuti, mag-computer ka, calculator, magkano kikitain ko? Pag gumawa ako ng ganito, karaming basahan kasi meron akong 3,000. Masasabi mo ngayon sa pinagkakautangan mo, eto ang plano ko. Bantayan mo yan. Kasi utangera talaga siya. Alam na. O, siyempre magkadugo, ganun talaga. O, pag mali. O, bawasan ng daldal, dagdagan ng trabaho. Okay? Okay. O, okay, magbati na kayo. Napagod ako doon. Babayaran mo kasama, kaya nga naman sa ano ko karide. Ikaw ang Babayaran. O. Bayad na yan, ha? Bayad na siya. Huwag mo na siyang sisitahin. Okay na. Huwag ka na magpapautang. Anong nagawa niyo po? Oo. At dumadaldal pa rin si Nanay Beth. Okay. Tulad po ng dati, ang sinasabi natin dito ay hindi masama ang utang. Kung ito ay para sa totoong emergency, kung ito ay ipupuhunan at pera ay palalaguin, kung ito ay may malinaw na mababayaran sa isang nakikita na nating paraan. Para naman sa mga nagpapautang, kasalanan nyo rin yan eh. Ako rin po utangan ng bayan. Pero, madalas sa hindi, sinisigurado ko po na may kakayahan at plano ang nangungutang sa akin na ako'y mababayaran. Ngayon, kung walang makitang paraan na mabayaran ulit, pag hindi ako nabayaran, ang sisisihin ko na lang sarili ko. At pinagpapasa Diyos ko na lang yan. Diba? Dahil hindi ko pinag-isipan kung paano ako babayaran.
Ang pinakamaganda sa financial literacy, tanggalin ang utang sa buhay, magtrabaho, mag-ipon, kumita at magpalago ng yaman. Okay, tama na yung utang ha. Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to Face. Face to Face. Face to Face. Eto po. Bigyan sila ng pamasko. Mula sa Pincon Marketing, salamat po. Pincon Marketing, thank you so much. Problema'y solusyonan, kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sabi na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan, ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimba? Pa po ako nagsisimula. Binungaan na po ako. Pinagbintangan ka na nandaraya ka. Titingnan ko lang muna siya kung paano ginagawa niya. Maghuhulog, pupukpok. Maghuhulog, magpupukpok. So hindi ka na nakapag-internet? Hindi na po. Minsan di nila nasasagad. Tapos pag naghulog yung pangalawang maglalaro,